Tinatayang bilyong-bilyong piso ang gagastusin ng gobyerno sa planong dredging ng Laguna de Bay. Pero pagtitiyak ng Laguna Lake Development Authority, hindi ito mababahira ng korupsyon. Narito ang exclusive agenda report ni Paulo Barcelon. Malaki ang gagastusin ng gobyerno para lamang madredge ang Laguna de Bay. Isa ito sa mga nagdudulot ng baha sa tuwing napupuno kapag panahon ng bagyo. Ayon kay UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay, kung sa presyong 100 pesos kada cubic meter na ibabangga sa 911.7 square kilometers na sukat ng lawa, ang price tag ng dredging para mapalalim ito ng 1 metro, aabutin ng higit 91 billion pesos. Pero by lowering it 1 meter, you reduce the number of months na from 4.6 months to 2.7 months na may coastal flooding pa rin. Pero na-reduce mo yung 2 months by 2 months. Nitong Hulyo at matapos ang hagupit ng mga bagyo at habagat, sunod-sunod ang naging panukalang batas sa Kamara para silipin ang posibilidad na i-dredge na ang lawa. Pero kung si Lagmay ang tatanungin, hindi lang dapat sa dredging nakatutok ang mga LGU sa paligid ng Laguna de Bay. Mayroong chromium, nickel, cobalt, copper, manganese, arsenic, lead, cadmium. Okay, so pag dinonate mo yan, di madidisturb yan. What is its effect on the fisheries in that area? Meron bang study on that? Dagdag ni Lagmay, dapat ring mag-invest sa tree planting at sa pagtatayo ng spillway para mabilis ang paghupa ng pagbaha sa coastal areas. Suportado ng Laguna Lake Development Authority ang mga suhestyong ito. Taon-taon naman, naglalagay naman talaga ng budget for flood mitigation, yung flood control project. Yun, madali yun. Ako, if I were in their position, after 2 years, pwede na kagad yan eh. Kasi nga, yung iba, study pa lang eh. Pero yung dredging kasi, madali namang gawin yun. Sa kanyang unang on-cam interview sa Billionario News Channel, tiniyak ni LLDA Acting General Manager Leopoldo Parumog na walang magaganap na katiwalian sa mga proyektong may kinalaman sa Laguna Lake. Gusto ko nga, magkaroon ako ng sarili kong gagawin. Para noon, lalo natin mababantayan. Kasi gumagawa ka rito, gumagawa sila ron, may direct coordination. And mamamonitor ko talaga. Pagdadagdag ako ng tao na mas marunong sa akin. Ganun lang yan. Pagka kasi hindi ganon, walang katapusan niya. Kung tapos mabubulsa lang yung 30%. Diba? That's people's money. And ayoko ng ganun. Dito, hindi pwede ganun. Kabilang sa mga ongoing and approved na plano at inisyatiba ng LLDA ay ang Taguig City Development Corporation dredging proposal na sinusuri na ngayon ng Department of Economy, Planning and Development, ang Laguna Lakeshore Road Network Project, ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project at ang panukalang Parañaque Spillway. Kung matutuloy ang panukalang dredging sa Laguna Lake, ito na ang unang beses mula 2010 matapos kanselahin ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kontratang pinasok ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa umano'y korupsyon. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.